Hello everyone, welcome sa aton community development session. So, ang ating topic for today ang financial literacy. So, may kita manual for the pagkawin pamilya program. So, ato niya pasadahan. So, ano ba ini bangin agian na lang. Okay? So, ang patawid kami ng Filipino program is the National Poverty Reduction Strategy and Human Capital Investment Program of the Philippine Government. So, amo ito yan, ang programa, National Poverty Reduction Strategy ng gobyerno. Kumbaga, pagsulbar or pagpupunghan, kapurian ng Pilipinas, mga pamilyang Pilipino. Na kuntiin, nag-invest ang gobyerno sa human capital. Nag-invest niyahan aton capacity. Okay? So, ang naton gobyerno, pinaagi nato programa nagpo-provide ng conditional cash transfers to qualified house beneficiaries. So it is also a human development program that provides social protection and social assistance, social development, and other complementary support services in partnership with concerned agencies, local government, and other stakeholders towards improving the health and nutrition, education, and socio-economic aspects of their lives. So, on April 17, 2019, ang atong programa nahimo na hiya nga balaod. So, ano karong sigun kung nahimo na nga balaod? So, ibig sabihin, ang atong programa permanente na hiya. Okay? Diri na hiya basta-basta matakakan. Pwede na lang hiya ma-revise. Pwede na lang hiya ma-amend. May babaguhon na lang ang mga parts sa natong programa pero diri na tayo pwede ma-abolish. Okay? So, bangin nakakabalik mo itong mga kanya-kanya gusto nila i-abolish or posibleng ma-abolish na itong program. So, dito itong mangyayari. Pwede lang ma-improve or ma-enhance. Okay? Okay, next. So, ano itong programa na natuuran kasabihan na give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. So, kumbaga, diri lang kita nagkakatan ni assistance. Kundi kita aanhi nga programa para mabaro. Kintututuan kita. Sering pa, kintututuan kita paano pangisda. Paano maging independent, paano natin ma-sustain at aton mga kulugaringon. Okay? So, pinaagi ituhan mga oportunidad na ginakatag na aton. So, posible ito through trainings, capacity building, family development sessions. Okay? Okay. Next. So, makatukitan aton module 1, which is mind setting and building blocks to a sustainable financial independence. So, ano ni yung pag-intindihan mindsetting? And building blocks to a sustainable financial independence. So, mindsetting, ibig sabihin, pag-set kan aton, pag-iisip, kumbaga, sa aton mind. Ngahin, ang aton, pamaagi, paano natin ma-achieve ang sustainable financial independence. Kumbaga, diri hiya panandalian la nga financial independence. Kundi, nagakagusin maihang panahon. Okay? So, amon nato niya na pag-iansayahan. So, ang aton objective yan ng atong session, which is understanding my financial well-being and roadmap to financial independence. So, objective natin ma-describe natin ang aton financial situation. Maintindihan natin, mailarawan kung ano ang aton financial situation kapag kaya na. Then, number 2, ma-identify natin ano ang mga steps para mapadayon natin nga ma-improve ang aton financial well-being. Number 3, maintindihan natin nga hinmayakan kung ano ang mga kinahanglan natin
improve. Number 4, maintindihan naton kung ano ang kahalagahan ng ato cash grants. Nga nare-receive ti ka nga programa dahil kung paano ito niya makaka-transform ang ato family life. Okay? Number 5, examine the various modules and how it is geared towards establishing a more sustainable path to financial independence. So, aton papasadahan ini nga financial literacy module ngayon iga-apply naton para ma-achieve naton ang financial independence. Ngayon magse-set kita hin financial goals. Step ito naton hihimot. Okay? So, expected behavioral change. Ano na ito? Display of appreciation and value of achieving financial independence. So, ang gina-expect naton nga behavioral change nga ma-appreciate naton ano ang importansya pagkakamay-aran financial independence. Ngayon, paano ito niya naton makakamit? Paano naton ito niya mapapaniguruhan? So, number 2, choose resources and opportunities provided by the program within 7 years that would uplift their well-being. So, mamimiling kita kung ano aton pwede ma-avail na within 7 years, may angat nato ng aton kinabuhi. Okay? And well-being ng aton pamilya. Dili na kita magdedepende ang hatag ito biyakang. Number 3, aspire at envision a goal for themselves and their families. Kumbaga, mangandoy kita, mag-ambisyon kita, mas maupay, kabubuwason para ang aton pamilya. Dili kay nag-iisip lang kita ang pagkayanan. Okay? Number 4, undergo progressive learning sessions designed to equip them with basic concepts on financial literacy until they are ready to undergo sessions on advanced studies. So, pinaagi ni nga aton financial literacy yung hinaot ba na damot aton na baruan. So, magkamay-adak kita mga skills nga magagamit naton aton adlaw-adlaw kinabuhi. Okay? Session 1. So, understanding my financial well-being and roadmap to financial independence. So, kaya nung ka din nagyari storya. So, since nahimo na nga balaod na itong programa, so, usa man ito nga course, ang nakabutang dito ka balaod, ha? Ini-empower naton or tatagan naton kapas, ano mga households nga mabuligan it era kalugaringon ka ma-improve it kamutangan ang era pamilya from survival to self-sufficiency. So, nakaputang dito nga walang forever na programa. Okay? So, nag-iinang damon kita ini. Like, anytime mag-exit kita, baga, dili kita panangalasan. Okay? So, importante nga maintindihan natin kung ano-ano may adak kita yan na. Okay? Kung ano ang aton estado yan na. Para maaram kita kung paano ini natin hiya may improve. Okay? Sige. Ma-start kita yung check-up questions. So, i-assess natin kung anong aton financial status kaya na. So, mabaton lang ka mo hinihin yes or no, ngayon pwede niyo dugtong nga kung may ka mo gusto ko idugtong mabaton. Okay? Yes o no kung na-agree ka, no kung dili ka na-agree. Okay, number 1. So, isalat natin na natin answers na natin to. Okay, number 1. My finances control my life. So, nasa rin na. Ang imo financial situation, amot nagpo-control ang imong kinabuhi. Yes or no? Butang ito yung answer. Yes. No. Number 2, my financial security depends on my income. So, ang imo ko no, kamurayawan financially. Ang pagkakamay-ada hing kamurayawan, parte ha kwarta, na depender ha income. Yes or no? Number 3,
Setting financial goals is only applicable if one has a regular income. So, kung waray ka puno income, dili ka pwede mag-set in financial goals. Na-agree ka mo ito? Kahit may income, like mag-set in financial goals? Yes or no? Okay. Number 4, financial problems are usually caused by lack of income. So, problema ko no, kwarta, usually, tungod di kawaray income or kakulangan ng income. Tino dito? Yes or no? Na-agree pa mo? Number 5, our family's expenses usually exceed our family's income. So, ang atong kuno gastos, usually, labaw hit aton income. So, na-agree ba kami ito? Yes or no? Sige, tanong mo ka muhin 3 minutes para ma-finalize na yung answer. Okay, i-check ko to pag balay pa. 6:09 until 6. Okay na lang. 6:13. Pwede niyo kita ng question sige. Okay, tapos ka. Maihan na. Okay, mapusit na lang kita. Okay, maihan man niya yan. Okay, sunod. Sunod natin nga activity, amuan, parte financial situation. So, gusto ko i-discuss niyo or i-share niyo kung ano iyo pag pag-intindi hini nga mga concepts or terms. Income. Number 1, ano tiyo nauna-hunaan kung nakakabat ka mo word nga income. Number 2, savings. Number 3, liabilities. Number 4, assets. Number 5, housing condition. Number 6, children's education. 6 lang. Sige, another 2 minutes. Sigutan na kung ano nasa ko ba yung mind kung nakakabati ka mo itong word. Okay? So, income, number 1. Okay. Ito ka, savings. Number 3, liabilities. Number 4, assets. Number 5, housing condition. Number 6, children's education. Okay? Isa na ano lang, kung ano yung idea, words or phrase. Okay. So, income, amo ito yan, kita, di ba? Adin mo na-earn na kwarta. Na-receive mo, hindi mo labor, hindi mo pagtrabaho. Salary, pwede ganansya, pwede padara, yung cash grants. Kung na cash grants. Kaduha, savings. Ano savings? Pero, ipon, money nga imong kinhipos, you set aside for future needs. Okay? Liabilities. Liabilities is utang. So, ano mo itong mga obligasyon or mga kawaraydan? So, upod na ito niya, loans, cash advance, ano pa, utility bills, o mga purchases, okay, credit, o credit.
Sunod assets. Ano't assets? So, ang assets, amo ito na itong mga ari-arihan. So, pwede cash, pwede receivables, or makukuha nimo, pwede mana, mga sugat claims, pwede gamit, personal goods and properties that have value and can be exchanged. Pwede niya mabalik yan in the future. Okay? So, pwede na itong tuna. Okay? Housing condition. So, housing condition and aton construction na aton walay. Kung ano ang materials ang ginamit. Kung ano ito niya, like materials or kalan sturdy or madikon. So, pud naghihapon ito yan, tenure or ano yung pag-ukoy. Kung iyo itong tuna. Okay? Pud naghihapon ito iyo lighting facility, nga water facility. Kung may ka mo nga da, sarili niyo. Or, sarili niyo nga kontador. Sunod, children's education. So, ang highest educational attainment ang kada bata. Okay? So, sa ring pa man, ang education, investment ito niya, ang pamilya. Kaya kung masitaasan mo in advance, syempre, masitaasan mo, muumbanan niya trabaho. Mas dako nga income. Dakong sweldo. Okay? Sige. Sunod, gusto ko ibutang niyo kung ano niyo present state. Okay? So, kung ano yung current status yan na. So, haing ka. Sige. Ano? Pira tiyo income, ano tiyo source of income. Ibutang niyo din yan. So, kung tikang sweldo ito yung asawa, kung may dapat pa kung nare-receive ng mga kwarta, ngayon, pera ito yung nare-receive ng cash grants, ibutang niyo din na. Okay? Or may da ka mo nare-receive nga pension or subsidy or assistance regularly. Okay? Monthly or quarterly. Okay? Sige. Kaduha, savings. So, ibutang niyo nga kung ano ti. Kung umida ka mo savings or waray. Kung hain ito yung savings, alkansiya, ato bangko, ato co-op, kira niyo savings, ngan kung ano tiyo plano ito yung savings. Kung para ito niya mag-eskwela at kabataan or mataya dito yung balay, kung para ya business or for emergency. Okay? Butag niyo rin. Katulo, di ba nagkikiti kita sa kalingan una? So, bali recap-apply niya, i-enhance na lana. Ikatulo, ang liabilities. So, ibutang niyo madan, anong iyong mga baraydan kada bulan? Kada bulan or everyday? Butang niyo. Depende na lang kung ano iyo. Kada bulan or everyday na yung mga baraydan, pero iyo budget, di ba? Sa require kung pera niyo budget, kung nakaka-asel do or nakaka-income ka mo. Ano pa? So, utang, mga baraydan, kuryente, tubig, kung may dapat ka mo internet, pwede na yung wala, or ito yung gastos. Okay? Gastos niyo it internet, Netflix, so nag-Netflix ka, ano pati yung mga subscriptions, or papasahe, yung ginagastusan, mga kabataan. Number 4, assets. So, ibutang niyo kada kung ano yung mga ari-arihan. So, ikaw mo mismo maaram ito. Or kung hindi ka mo nang pag-isip, usa na ito yaan kanan, savings niyo. Okay? Ibutang niyo kada kung iyo savings or kung may ka mo on hand na cash, tang niyo kada or may ka mo mga ginhuhulat na umarabot na kwarta or ano ba itong nila, padara, hatag, sustento, assistance, itong ito nila dito. Ano pa? Personal goods and properties. Pumili kang mga gamit. So, ikaw muna lang bahala kung ano sa tingin niyo, pwede niyo maprenda, mabaligya, in case may the emergency. So, maaraman ka mo ito kung ano pwede. So, pwede gadgets, appliances, alahas, tuna, ano pa ba? Balay. Ibutang niyo dito.
kung ano ngan konferan agidan. Okay? Number 5, housing donations. So, ibo lang niyo wala kung ano kahimo hindi yung balay. Ngan, i-estimate niyo kung pira it magiging renta in kaso kada bulan ngahin kung pira iton kabaligya in kaso. Butang niyo dito, okay? Next, an education ng kabataan. So, ibutang niyo wala kung ano mga highest educational attainment it kabataan. Yung highest nga na-achieve it kabataan. Hit parte pag-estrela. Ibutang niyo na or nagpapakuman baheran high school, tutubla baheran high school, or naabot sa hirahin college, or nagda-drop out kira. Okay, ibutang ito niyo rin. Ano't sunod? So, adi kita. Sunod, what are the possible causes na nasusugan na naton pamilya, nga amot aton sitwasyon. So, ano, ibubutang naton, makada usa, kung ano ang magiging, ano ang sa tingin naton ang rason na sugadit aton financial status sa pagkayana. Sige, pananglitan, ha-income. Sugaran niyo yung template ha. Ako ni. Okay. I-account. Sige, so ganito. Ha-income. Diba, yung papabutan ko iyo kung ano niyo current status. Tapos, sigunta, masering ka mo nga negative or kulang. Masering ka mo kulang. Kukulangan ka mo. So, ano rason na nakukulangan ka mo? Ngayon, ano aton magiging solusyon? Okay, butang niyo dida. Ikaduha, savings. May da ba ka mo savings? O waray. Pwede ka mo magsalat nga da. May da pero buti ay la. So ano rason? Kaya nung nga buti ay lang yung savings. Kaya ano't aton pwede mahimo para ma-improve ito hiyang aton financial status. Okay? Sunod, assets. May da ba ka mo mga gamit na pwede maprenda mabaligya, motor or one waray, kutag niyo wala. So, ibutang gyud yung causes ngahin kung paano ito niyo mai-improve, kung ano tiyo hihimuon. And then liabilities. So, ibutang niyo kung ano tiyo mga baraidan. For example, may ka mo utang. Ano rason na niyo pakautang? Ngan ano tat hihimuon? Ano tat solusyon? Okay? Sunod, housing condition. So, ibutang niyo nga da, kung ano kahimot iyo balay, kontento na ba kamo ito o diri pa? Ano cause giton? Ano taron solusyon? Okay, nadi. Sunod, pag-eskwelahan kabataan. So, nagpapakahuman baheran college or tutublera high school. Nagpapakahuman baheran high school or tutublera elementary. So, ano magiging, ano dira mga cause? Ano rason? So, nga di nga part, ano aton intervention? Ano aton solusyon? Okay? So, makatag ako 3 minutes para mag-answer ito. Okay? Pwede sulat lang ninyo, balikan na lalot ninyo. Okay? Sige, sulat na lang ninyo, tapos, balikin na lang ninyo niyan. Answer, okay? Sige. Sunod, mapakiyaw na ako. Anong iyong mga na-feel? Hanaton activity, anakong gipansiran. So, kamusta man ano yung description, ano yung financial kuan, status, han kada usa? Happy ba ka mo or sad? May mga realizations ba ka mo? So, anong mga common causes? Sa tingin niyo, papreha si pera mga cause? Sige, i-rate niyo iyo kalugaringon from 1 to 10. 10 as the highest, ngayon 1 and lowest. Partihato niyo mga current financial status ang kada usa. Kada niyo haligid. So, makaka-observe gihapon ka mo ang mga
common interventions. Okay? Pag-improve to nga mga financial status niyo, financial concerns. Sige, pakiana. Posible ba ma-achieve naton ang financial security? Kaya ba? Kaya? Dili kaya. Makuri. Pero, kakayanon ba? Amo ito pakiana at kalugaringon. Ano? Sige. Next, familiar ka mo hini nga kasabihan? Ubos-ubos biyaya pagkatapos nakatunganga. So, naubos na ang pera natin kakabili ng bagong appliances sa bahay. So, naubos na nila kwarta o pag nakakuheran pa siya sa tigda. So, wala nila yan na problema na nila pang kaon. Hotela nila pang kaon. O, puro na la appliances. Sagaran, di ba? Makita ito, nakakubra nga ni, natin papalit, cellphone, naparipan, ba't hindi medyo okay? Sige. So, sana itong mga aton mga thinking yan na mababago na natin. Okay? Adi, familiar ka mo, di? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Natapos ko na ang nobela ko, hindi pa rin ako natatanggap sa trabaho. Ang tanong, nag-apply ka naman ba? So, sometimes naasa na lalo kita, papasa Diyos na lang naton. Pero kulang kita hinggawa. Okay? So, waray iba nga mapuli ka aton kundi, kita lang is. Okay? Sana, nare-realize ko na. Ito niyo. So, pud naghihapon ito other common Filipino behaviors, pud man yan na habit. Ito nga, naging paliban la. Yung pupospon, hindi delay. Buwas na la. Dadayit ka. Agi, buwas na laliwat. Next month na laliwat. Magtitipid ka. Next month na laliwat. O, adi, utak fiesta. Kung gusto mo biyaya, one day millionaire. Diba? Ako katahiton. Kung may kwarta, kung namupat kwarta, sige na, never-ending celebration, patakas, splurging. Hindi kita nag-iintindi kung ano't magiging need naton pagkabuwas. Shopee, parcel. O, bukas na, bahala na attitude. Ako ito, na, sige la. May himo na lang ito. So, according to Thomas Stanley and William Dang, the authors of The Millionaire Next Door, if you make a good income each year and spend it all, you are not getting wealthier at all. You are just living high. So, kung naging mo ka kuno yung paagi para magkamay-ada yung dako nga income kada tuig, nga hindi gagasto mo lagi hapon ito, sili ka nari. You're just living high. Ano? Intindihan niyo? Sige. Ano kayo pag-intindihit? Well, karikuhan. Ngahin, financial security. So, wealth is karikuhan. Pareho ba ito yung financial security? Yes or no? Sige daw. Ano tayo pag-intindi? So, is wealth the same as financial security? You can compare yourself to others by measuring net worth or the accumulation of money or possessions. But financial security, that feeling of having enough to cover your financial needs, is unique to each person. So, kung karikuhan lang, madali lang pag-compare. Pero financial security, mapuri pag-compare. Kaya unique ito hiya, kada usa ka aton. Iba-iba't aton, sense of financial security. Iba-iba't aton level kumbaga. Kay iba-iba aton financial needs. Right? Iba-iba't aton sigun ka goals in life. Iba-iba gihapon it aton family composition.
size it aton family. Iti ba, dagko nga pamilya, iti ba, kuti nga pamilya. Okay? Ganitong financial security, ikot maaram iton. Ikot nakaka-feel ito. Kung sa tingin mo, you have enough para ma-cover ang iyong financial needs. Or sa tingin mo, kulang pa. Okay? So, in the implementation of our program, each household is assessed. Pinaagyan atong sweet to determine and monitor our progress on our level of well-being. So, regarding financial aspect or economic sufficiency, it is measured through 4 components. So, paano nato mag-measure financial security at kada pamilya? Pinaagi itira employable skills. May mga skills ba talaga na pwede maging source of income? May trabaho ba? Pera nira income. Depende kaya kung frequency, kung regular or seasonal. Social security, access to financial institutions. May dapat katahitan mga access. And pagiging member in co-op or specifically mga insurance. Okay? Kaya para insurance? Iti ba't insurance, it kini-expect natin nga makuha in case may emergency. Muna, mga tutulain ng emergency? Accident, death, disability, retirement, kawaray trabaho. Okay? So what is financial well-being? So it is a state of being wherein you have control over your day-to-day or month-to-month finances. So financial well-being, sabihin, may control kahit imo, hit galaw or flow with imo kwarta. May capacity ka pag-absorb in financial shock. Dili ka matitigdaan. Dili ka, kumbaga, di ka mababaldan. Di ka malulumpo. On track ka, hadi mo financial goals, and may ka financial freedom. To make choices that allow you to enjoy life. So, kung gusto niyo mag-happy-happy, may da ka budget. Kaya nakag-addam ka naman. Oo, kami tinatawag na financial freedom. Kaya ni mapalit kung tim karugyan. Okay? So, achieving the state of financial well-being requires that you examine what you want your life to be. So, para kung hindi natin ma-achieve, i-check mo sa sarili kung ano tim plano. Ano tim karuyan na kinabuos mo. And how you want to live. Ano tim gusto nga lifestyle. Ano mga choices nga gusto mo na kailangan mo himuon yan na nganhin para future. Okay? These are what we call the 4 elements of financial well-being. Okay? So, ang ito't mga kinahanglan para maka-achieve kita in financial independence or ma-improve na natin financial wealth. So, ito niya pagkakamay-ada control kan aton day-to-day and month-to-month finances, and aton financial freedom to make choices to enjoy life, and the capacity to absorb financial shock or being on track to meet your financial goals. So, knowing how you spend, naintindihan mo kung paano ka maggasto, nangangailan yung muling gagastusan, kaya ka gumasto, hinsugalat to. Kumbaga, diri hiya, impulsive, diri hiya padalos-dalos. Okay? At imo kapas, magiging financially prepared for emergency. Ready ka in kaso may emergency. May inandam ka kwarta. Okay? Financial freedom to make choices to enjoy life. So, nagkami-ada ka yung financial goals, ngayon, naghimo kan financial roadmap, naghimo kan plan. Being on track to meet your financial goals. So, on track. So, from time to time, gina-assess mo yung goals. Kung sakto ba mo direction, kung nalilihis ka ba. Okay? Simple steps to improve financial well-being. So, first, assess your current financial situation. I-check ang imong financial situation. Pagkaya na. So, nahapiawan na ito kanina. So, analyze ang imong sitwasyon ngan ipakiana, hindi nga mga pakiana.
What is your value system? What do you value the most as a person, as a member of your family? Dako ba imong contribution as a member of your family? So, ang imong pag-assess, ang imong pag-check ang imong values, you're establishing your financial security based on your values and your circumstances. So, makikita mo kung makikita mo ang diferensya ang pagkakamay-ada nimo value ha imong family and kung ano't matatabo kung waray an imo naibubulig na imong pamilya. Okay? So, kaya anahin mo sarili, how will you achieve your goal of financial security? Paano mo ito yung ma-achieve? So, you can scan your environment. Pwede ka manginano nga imo kapaligiran. Kitaa ang imong income, ang imong assets, ang imong liabilities, ang imong skills, etc. So, and identify those that can help you reach your goal and those that will need to be addressed to limit encumbrances. So, pwede nimo kitaon kung ano ang makakabuli ka imo para ma-reach mo ang imong financial goal. So, kung may ka income, tapos may ka asset, kung kailangan mo magbaligya or ano business. Check ano mo mga utang. Kung nababaydan mo ba hira? Nakakaya mo ba ma-target pagwara ng mga liabilities? I-check ano mo skills. Nagagamit mo ba yung skills sa mga activities mo ba? So, pamindiri, panahon mo na para magamit ito dapat. Okay? Mahimo nga source of income, mapagkakakitaan. Okay? Next, set your goal. So, tapos mo naging panginano ni mo kalunggalingon, mag-set na ikaw ng goal. Ano yung goal? So, just like any business, you have to be inspired by your vision, your aspiration, or your goal in life. So, pareho pag negosyo, nag-aambisyon ka, may nakapangarap. Okay? Having a goal allows you to focus your efforts and resources. So, kapag ka may had a goal, pangarap, ano yung target, nakakapag-focus ka ang iyong efforts. Nakapagplano ka. Okay? Diri ka napapariwara. Diri ka nalilihis ang imo efforts na naging resources. Your goal can guide your day-to-day decisions. So, ang imo goal, amo mag-shape ang imo plano. Mag-guide imo. May major clear imo. So, first step in a goal is setting is to articulate in your life goal. So, kailangan maaram ka. Specific ka kung ano imong goal. Imong family or imong sarili. Okay? Dili pwede nga general. Masaling ka. Gusto ko mag-rito. Masyado itong i-abroad. So, kailangan specific. Okay? Kung gusto mo mag-negosyo ka, so, kailangan, kung gusto nimo, set mo mga anak, nga diri mo hira papapurihan, diri hira magkupuri, hira pag-eskwela, sakto dito yan life goals. Second step is to set your financial goal, support your life. So, para ma-achieve mo yung goal in life, kailangan mo maghimuan na yung goal financially na magsusupport ito ang iyong goal. Life goal. So, kung wala ka financial goal, mapupurian ka. Achieve mo life goal. Okay? So, yung financial goal, dapat ko no, broken down into short-term and long-term milestones. So, may ano short-term, may ano long-term. So, nakaspecify na to kung ano mo level of income na kailangan ma-achieve, then paano mo i-manage ang imo pag-score, pag-meet ang imo financial goal. So, paano mo didisiplina ang imo sarili, anong imo mga practices, okay, na ihimo
An effective tool in developing your financial goal is the SMART goals. So SMART is a well-established tool that you can use to plan and achieve your goals. Meron ka SMART? S, specific, measurable, smart, measurable, agreed, realistic, may target date. So, haiba, may dagay ito niya, meaning nga, it's smart is S for specific, measurable, ano pa to? Attainable. Kaya. Kaya ma-achieve. Posible. Diri kay huwaso. Okay? Realistic. And then T, target date or pwede kihapon time bounded. Okay? So, how we need like that. So, short term. Goals that take less than 5 years to achieve. Whereas, and long term, take 10 years or more to achieve. So, example, for short term, saving for a piece of furniture. Okay? Or pag-create in savings account. Ang mga magdalila, di rin maabutin 5 years. So, and for long term, example is saving for retirement. So, for retirement, dako talaga ito nga arandaman. Dako ito nga kwarta ngayon mo andamon na igta-target. Okay? And creating an investment account. Sige. Smart goals. What do you want? How much? Kailangan specific. Is it agreed upon in the house? Okay, so igupot na ini paghimuan aton family members. Bakit ikaw lahat nagpipina ni Guro ini? So, ibis na makaka-contribute dira, makakapulig dira, nakaka-hinder logo dira, nakakaulam logo dira. So, kinahanglan, agreed upon within the family para buruglig ka mo. Ano? Realistic. Kaya ma-achieve. How long will it take? Okay? Specific. Sample. For 10-month period, plan to save for a roof renovation of my house. So, for 10 months, plano niyo ipaayad ang inyong atok. Measurable. M. Plan to save 5,000 for the total cost of the roof renovation. Attainable. Agreed. Our family will reach 5,000 goal by saving 500 every month. So, ang kantidad ng imong roof renovation is 5,000. So, ang iyong saragpot, maka-reach in 5,000 by saving 500 pesos every month. Realistic ito. Ano? Ano tinuhin? So, R, I can cancel my expenses for cigarettes and soft drinks to help me save this amount each month. So, para yan maging realistic, hatimin mo on. So, okay. Dili ka na magsisinigarilyohon. Dili ka na magsosoft drinks para matipid. Okay? Sunod, by saving 500 pesos a month, we will save 5,000 in 10 months. So, time back then. May target date na estimate mo na. Okay? Pwede rin pwede nga, mas rin ka lang basta kung maka-reach na akong 5,000, huwag ka na target yung sarili. Kung has the such one. Okay? So, magpapintahan, long term, for 3 years period. S. Plan to save, specific, ano to S? Smart, pwede specific. Plan to save tricycle worth 125 pesos. So, kung ano na yung target? Measurable, pero ang kantidad, 125,000 pesos. Ano na yung sarapot for families? Saving 3,500 every month. So, I will, mo actions to be realistic, for this to be realistic. I will give up betting in horse race clubs and cockfighting with sapot.
So, diri na kuno yung maghuhuybot. Okay? Ang pakyan, until when? Okay? So, ano yung time? Target, 3 years. Okay? So, for 3 years, disiplinahon niya tiya sarili, dili na hiya magpinaya, di na hiya maghuhuybot. Okay? Klaro? Sige. Number 3, develop a financial plan. Now that you have your financial goals set, you will need to translate your goals into an actionable financial plan. So, may na ka na goal, may na ka na target. Ang pakyan, haan mo no. Financial plan means having a direction and focus on what needs to be accomplished on a day-to-day basis. This requires preparing a monthly budget that shows your income, your expenses, and savings per month. Okay? This can be translated further in weekly or daily financial plan. Your financial plan will guide you in making daily financial decisions. So, dapat gamit yung financial plan. Kung may ka-financial plan, wala. Sige ka lang hugot, nangalimot ka ng mga barailan. Sige ka hugot, hala, parang ngayon nagtumakuan, hala, parang ngayon nagtumaan. Hala, waray na lugudan, ano mo budget para something, nagamit mo ngayon. Gintarang kung malaking kita ka, waray ka nag-segregate, di ba? Pwede kita practice na minsan segregate natin. Minsan separate, yung label natin. Ini para iniya, ini para iniya, tubig, ini para iya internet, like that. Diba? Hindi na yan nalalagtan. And kita ko ninyo, hala, sakto ba na kung ba dyan? Diba, may nakarin ka na for. Okay? Wala na ito yan. Then may disiplina. Number 4, execute your plan. Himukan niyo plano. Hindi ka nagplinano pala sa rin man drawing. Start your journey to a state of financial well-being and self-reliance by executing your financial plan that is connected to your financial goals and your life. At this point, you can focus on making daily financial decisions guided by your smart financial goals. You will be introduced to the important financial skills to help you execute a financial plan in succeeding sessions. So, later, may istoryahan natin ano tatong mga himuon para maging realistic ini. Ma-realize natin, mahimo natin ang aton plan. Okay? So, nanto ka dahil valuing cash grants. Value ba natin na natin cash grants? So, cash grants are important because it-tied the beneficiaries of our donor nakakabulig siya para ma-meet ang ating daily needs. Ano, dako yung bulig. And pwede yan natin mag-aakit pag-invest in skills to improve our capacity to earn by sending children. So, ang ating cash grants, i-invest din ito niya na ako. Pinaagihip atong pagpaspera at kabataan. Investment. Education is investment, di ba? The cash grant allows beneficiaries to start building or practicing financial habits or skills that will be imparted to beneficiary participants in the financial test. So, ang cash grants na kung mabuti ka ato. Pwede nga nito niya. Pwede makita ka ano. Pwede makita naman makinulat na cash grants. Pwede nga nito natin sisihin ka na. Ano? Or may lalaanan kita. Titiro kung natin. Magta-target kita kung ano ka itong project. Ano lalaanan natin cash grants. Okay? So therefore, we should use our cash grants wisely and responsibly. Okay? Bisa nito niya ay la, diri sa paan. Siyempre, pagpulig man na ito na ato. It should be managed to cover the basic needs and necessities and stretch to last until the next payout schedule. So, dapat, titipero na ito niya nato. Or papa-upload nato. Hasta hit sunod na payout. Hindi kayo magsukusay. Or kung iglalaan ninyo, iglaan ninyo. It should be used to pay for basic necessities, including the needs of the children to support their schooling. It should not be used for luxuries. Dito niya, pankaon na gawas. Dito panribantay na anay. Dito niya, igkaritahin sining. Dito niya ikaragmugit playground or
Igo-hotel, ipapangarigo, or iguhuy-ko, ano, inom. So, i-value nato cash grants while we are in the program. Kaya hindi rin kita forever. Ano. After, it is only a temporary support. A bridge as we begin our journey to a state of well-being and self-reliance ulit. Okay. Ano, ano't lesson ini? Ano't atuntin ito? So, you may not be entitled to the program benefits for a lifetime, really forever. Adik kita programa. So, you should have ikaw mismo bubuligan niya yung pamilya para umangat. Ang pinaagihan pag ang sakto nga paggamit kan ang resources and opportunities na inahatag ang programa within 7 years. Okay. Kapit na itong wise na paggamit ng guidelines. You need to aspire, mag-ambition kita, mangarap para atong pamilya, magplano, mag-upay, na hindi kung nato ito yung plan. So, we need to avoid bad habits and adopt good Filipino values like sipag at syaga. Okay? And we will need to undergo progressive learning sessions to equip yourself with the concept and skills, develop a sound plan, and execute plan. So, kinahanglan mag-undergo kita hindi dilahi ng mga sessions or trainings or orientation. Okay? Yung magpapuli sa atin. Sige, adi kita na activity. Magiging mo kita ni aton own financial goals by drawing or writing using the template below. Remind them to keep their financial aspect template to serve as an inspirational guide in starting their financial education journey. So, itatong pag-answer hini nga activity, magiging reminder ini ato. Okay? So, pag-set sitahin, 7-year goal. So, goal natin for 7 years. Pwede natin i-divide into short-term goals. Into 1 year, 3 years, 5 years. Support your goals and milestones of the financial plan. Use the SMART goals. So, an example, life goal. Magkamihada ang canteen or restaurant business. Financial goal, pero yung target, 120,000 as capital. Milestone. So, 12,000 by end of the year. Yung strategy. So, 12,000 for 1 year. 48. So, yearly man ito yan. Na 48,000 niya for 3 years. 120,000 by end of the 5th year. So, amo yung target. Specific action, how? Paano mo ito iya mag-achieve na yung target? So, ibanan mo kung 1 aim, so, pag sinigarilyo. Ngayon, magsisave ka rin 500 pesos per month. Ngayon, lilimitahan lang nato na pinangaong magawas. Dili lang kita mag-chuchuro Jollibee. Marila ni maklumaklo, ano? Okay? So, kung mahimay ito yan nato, and then, apply for new job that pays additional 1,000 per month. Pwede ka mag-feeling in sideline. Okay? Ang adensyahan ni and reduce yung smoking na din na. Sunod, stop smoking na. Stop dining out. Lutong bahay na lang kita. Ngayon, so makabiling ka sideline for another job or new job na mas makakakatagay mo hindi na ka. Ang magaya. Sige. So, para iyo, time na din yung paghimoing plan. So, isurat lang ninyo, balik kilala niyo yan. So, life goal, financial goal, milestone goals, and specific action. See. Ang mo din example. Tani.
sa masurat. So, kamusta na itong activity? Masayon la ba? Pag-identify in life goal or ngayon financial goal para pag-support ito? Sa tingin niyo, kaya niyo ito ma-achieve within 7 years? Okay. Anong mga posible makaulang ito pag-achieve ito ngayon goals? Ngayon, ano ay posible makabuhi? Sarap niyo din, okay? Isipan niyo. Sige. Before ending this session, validate if the session objectives were achieved. So, what should the key topics covered in graph? So, what are your family's life goals and aspirations? So, provide at least 3. Ano to yung life goal? Example, kamayaran yung up and down na balay, kamayaran ko siya, kamayaran ng kuwan. Iba lang ngayon. Then, pag yung common financial plan, attain your goals. Then, ano to yung mga kailangan change sa iyo behavior para makabuli or mag-accomplishing your goals? How will your cash grants from workplace health contribute to your financial plan? Paano niyo papabuli ang iyo nakukuha na cash grants every day? Paano kayo magpabuli pag-achieve yung financial plan? Pabuli ba? Pwede ba? Good as extra money ito na iyo. At ibang tao ay ito, di ba? What are the specialized sessions that you're interested in learning? So, in kaso nila ka mo gusto ma-learn na waray kong katapol, pwede na isra. Paghatag ka mo suggestions kung ano yung gusto mo para next time. Okay? Okay, homework. So, remind the participants to sit down with their family so that they get home and share what they have learned in this session. So, kung ano yung nabaroan niya lahat, ayaw niyo kalimutin na i-share niyo yung mga inyong family. Kay, mapupurian ka mo pag-achieve, hining atong plano, maglilinubarin ka na. Kung ikaw nagtitinirot, ano yung asawa na duwinaldaso, or yung anak, mapupurian ka, titimplahan, di ba? So, buruti ka mo, pag-win mo in financial goal, or ipakita din mo mga outputs na era. And i-encourage era na magkamay-ada ka rin sarili nira or umulig ka iyo, pag-ulig ka mo. Set your goals as a family and develop your financial plan to achieve your goals. Also, advise them to post their family outputs inside their homes. Pwede niyo i-post ito iyong output sa doon ito yung balay. Reminder ito na iyo. Motivation ito na iyo. Diba? And that ends our session. Pinautunta nga naman iyo na barkay. And ang iyo na barkay, i-apply na ito. I-share height. Ng mga salamat at iyo pamati. Saan nag-answer ka mo? Nakasunod ka mo na akong mga activities. Kaya i-check mo ito niya pag-visit ko ay iyo sa palay. Okay? Mga salamat ng pamati. Bye-bye.